Hi, good evening everyone. This is Mitch and our topic for tonight is from the book of Genesis chapter 21 verse 2. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the time of which God had spoken to him. So, dito, sa panahon na naglihi si Sarah, at the age of 90 years old, at si Abraham naman ay 100 years old, at sa kabila ng si Abraham ay impotent at si Sarah naman ay nagmenopause na. Dahil imposibleng mangyari na mabuntis siya at the age of 90 at nagmenopause na siya. So, isa itong kamanghamanghang bagay na pangyayari sa buhay nila kasi ilang beses din silang na-remind ng Diyos na bibigyan ko kayo ng anak. Pero, sa nakatakdang panahon na pwedeng maganak, yung plano ng Diyos ang matutupad at sa ganap na kapanahunan. So, ang Diyos, ang sinasabi niya at isipan niya eternal. Siya ang nagde-decide kung kailan niya gagawin ang mga binabalak niya. So, God has an opportune time. Huwag tayo mag-iinip sa mga plano niya. Kahit napakahabang panahon pa yan. Magkaroon tayo ng patience. Huwag tayong gagawa ng mga sariling kaparahanan natin. Kasi nga, in the fullness of time, mangyayari ang mangyayari. Magaganap ang mga plano niya, ang mga desisyon niya. Kasi, kung ibibigay natin yung full trust natin sa Diyos, kasi ang Diyos kumikilos siya sa kanyang kaparaanan na kailangan natin pagtiwalaan. Kailangan buong-buo yung pagtitiwala natin. At maging shadow tayo. Kasi siya hindi siya mapipigilan sa kanyang plano. Kapag may pipilinan na siya mangyayari sa buhay niya, sa buhay mo, magtiwala tayo doon. Manatili tayong sumunod. Tapat na sumunod sa kanya. Natayaan natin ng Diyos na gawin ang plano niya sa buhay natin. Kasi ang plano niya hindi kayang pigilan at walang sino makakapigil. Let's trust our God's timeline. Kasi ang lahat ng nangyayari at pangyayari sa buhay natin ay dahil sa kalooban niya. At siya ang bida sa buong buhay natin. Kapag kasi nga yung buhay ni Isaac parang katulad ng buhay ni Jesus Christ. Naging shadow siya ni Jesus Christ. Naging Messiah siya Shadow of Messiah. Na kagaya ni Isaac, yung buhay natin, yung storya ng buhay natin ay laging pinopoint dito ay si Jesus Christ. Tayo ay anino. Huwag natin tingnan masyado ang ating sarili. Tingnan natin ang Panginoon dahil siya ang bida. At pagtiwalaan natin. Kasi meron siyang sariling timeline. Meron siyang plano. Kasi ang plano niya sa atin, ang isip niya, ang desisyon niya, eternal, generational. Kaya nung naglihi si Sarah, miraculously baby si Isaac. Kasi ang plano ng Diyos, si Isaac ay magiging kabahagi ng ating Panginoong Jesucristo. At nangyayari ito according to God's timeline. Kailangan hindi natin madalian ng Diyos sa mga plano niya sa buhay natin. Kasi ang bahagi natin, lahat tayo ay may contribution ng pagsunod natin sa Diyos. Merong epekto sa ating pamilya, sa
sa lahat ng mga tao na nasa paligid natin. At kung paano tayo sumunod sa Diyos. Paano natin nilaluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Kaya matuto tayo magtiwala sa timeline na gusto niya, sa mga kagustuhan niya. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating kaparaanan. Katulad noon ni Sarah at ni Abraham, nung gumawa sila ng sarili ng diskarte, nagkaroon sila ng sarili ng kaparaanan. Huwag tayo mainip sa plano ng Diyos para sa atin, yung purpose niya sa buhay natin. Kaya yung pagsunod natin sa ating Diyos, merong epekto sa lahat sa buhay natin at sa mga susunod pang henerasyon. So, maging patient tayo, because life is not just yung kagustuhan natin. Minsan kasi yung may mga, lalo na pagka nagpa-pray tayo, gusto natin pag may hinihiling tayo, mangyari agad, ibigay agad sa atin. Pero may timeline ang Diyos. Meron siyang mga plano na hindi niya agad ibibigay sa'yo, pero sa tamang panahon, meron siyang takdang panahon na mangyayari at ibibigay niya sa'yo lahat ng mga prayer request mo. Hindi man sa ngayon, pero kailangan maging patience tayo. So, kasi sa plano niya, walang makakahadlang na kahit na ano pa man, na kahit sino pa man. Pero yung mga plano natin, pwedeng mahadlangan niya ng Diyos. At kailangan lang natin magtiwala sa itatakda niyang panahon, kung kailan niya ibibigay sa atin yung mga kagustuhan natin. So, let's be patient. Kasi nga kung si Sarah, sa tanda niya na, nagkaroon pa siya ng anak, nagbuntis pa siya. What more sa mga hiling natin? Maging manampalataya lang tayo at maniwala sa Lord. Maging patient. So, yun po yung katuroan na gustong ipahiwatig sa verse na to. Katulad ng pangyayaring kamangha-mangha sa buhay ni Sarah at Abraham, na nagkaroon sila ng anak na si Isaac sa edad nila, sa katandaan nila. So, be patient in God's timeline. Yan lamang po. God bless.